Magandang gabi po. Good evening sa akin Facebook friends and family. Natutuwa po ako kasi tonight, ma-apply ko po yung isa kong pinag-uusapan or pre-preach, di ba? Madali po mag-teach, madali mag-preach, mahirap pong gawin. But tonight, magagawa natin yan sa larangan ng gratitude, di ba? So, bati muna ako. Magandang gabi po dun sa mga lugar na medyo maulan at mabilis bumaha ngayon. Ingat-ingat po. Siguro po nabantayan niyo yung nangyari sa Senate today. Two big events, di ba? Yung pong dun sa Blue Ribbon Committee na finally may nag-testify talaga ng links, no, between contractors, DPWH, politicians, di ba? Tapos maraming palalabas diyan, but yun ang isang lesson naman talaga na it's not only one sector that leads us to do this, di ba? Pag may masama sa education system, pag maling values sa media, pag may nakikitang hypocrisy sa loob ng ating mga churches, pagka sa ating bahay may mga abuse, may mga kulang ng pagmamahal, pag sa gobyerno, may pang-aabuso din. And then sa business, meron din gahaman din sa pera. So, ganito ang nangyayari na nagkakaroon ng vicious cycle of corruption. So, I just want to take note sa lahat ng nanonood. I'm with you in the disgust, in the... It's not just yung galit hindi lang disgust o inis, pero yung frustration ba na parang every time parang masosolve na natin ang problema, minimize. Alam naman po natin na hindi naalis ang corruption, pero babalik siya na mas grabe, di ba? So, dun sa mga nagtatanong ng palitan, bukas pa natin malalaman, although sa news meron mga lumalabas, no? But I want to take this opportunity nga na sa second part naman, di ba, na tanggal si Senate President Escudero at pinalitan ni Senate President Soto, at nakakagulat syempre yung combination ng mga senators na nagsama-sama para mangyari to. But ano ba pinag-uusapan natin every day sa CIA 365 or every time may broadcast, di ba? Ang sinasabi natin, banggitin ko muna to, sabi ni Kapihan sa barangay, good evening po, God first in everything you do. Put God first. Working in Israel siya. So, shalom sa iyo, kapatid. So, di ba sinasabi natin gratefulness to heart. But parati ko sinasabi po, kung meron may sakit, nawalan ng trabaho, walang pambayad sa ospital, walang pambayad dun sa pangmatrikula, ang hirap mag-give thanks. Pero kung marirealize natin paano gumalaw ang Panginoon sa ating buhay, ano ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, kung paano niya tayo pinapalaki bilang mga anak, magiging likha yung gratitude. So I want to practice that today, not just teach it. Na I want to thank God for our opportunity to serve together. Kasi minsan magkalabang kami ni Senator Cheese, minsan magkakampi. Since 1998 ho, ako yung youngest congressman, siya yung second youngest. Maraming beses kami nagkakampi, maraming beses din po kaming nasa kabilang side. Even in 2016, nandun po ako kay PRRD or kay President Duterte bilang Vice President niya. Si Senator Cheese naman na kay Senator Grace po. Despite that, when I was running for Senate President in 2016, sinuportahan niya ako. Nung magiging speaker ako, niyaya niya ko siya, baka gusto mong bumalik. And then eto, nagkaroon kami ng pagkakataon magtulungan. So, I thank God for that. For my opportunity to be in the Committee on Higher Ed, on EDCOM. Tapos ngayon, bagamat napakaikli, yung sa banks, isang hearing pa lang, di ba, dito sa online gaming at yung paggamit ng mga e-wallets at saka yung mga link sa mga PAGCOR, yun pa lang yung hearing natin, di ba? Sa Committee on Justice, mag-hearing pa lang tayo, although naka-attend na ako sa JBC. So I don't know kung ano matitirang committee, kung ano ma-assign sa akin. Will remain in the minority, so may lunch kami tomorrow. Yung possibility na mag-minority leader nandun. But ang point ko po, mga kababayan, mga kapatid ko dito po sa Facebook, mga pamilya ko sa Facebook, I wholeheartedly give thanks to God. That doesn't mean that I'm not sad for Senator Cheese, especially for Senator Joel, who worked so hard.
yung nabanggit ko kanina, no, na pigil na pigil at hirap silang sumagot dahil iniisip din nila yung Senate. Pag Senate Majority Leader ka, kailangan mo magpasa ng batas, so mahirap tirahin yung iba. Pag Senate President ka, you have to defend yourself, but you also have to pass a lot of things. So yung pakisamahan nandun eh. That's why I'm confident in the next few days, masasagot nila yung ibang issues against them kung kailangan pa. And parati naman kailangan sumagot ang public official kasi hindi na nila cargo yung majority ng Senado at how to deal with sensitivities para ipasa yung batas. Ngayon, the shoe is on the other foot, ika nga. Nandun na kay Senator Soto ngayon, na veterano naman at dati naman Senate President, kung paano i-balance lahat yung mga issues na nangyayari. So I wholeheartedly give thanks to God to have the opportunity to work with yung majority, have the opportunity to work with Senator Cheese, yung staff niya, yung staff ko, had the opportunity to work with the administration, against the administration, sa iba nilang policies, to have a chance to read the Supreme Court decision together with my colleagues sa Senate. Napakarami po. So, i-apply ko today po, ha. Hindi po happy day in terms of results, but I know that God has an amazing plan. So, nandun pa rin yung pagiging grateful. And siguro, alam niyo naman, basta't ganitong oras, kalaro ko na si Cooper, basta't nandito na ako sa bahay. Mukhang may 3 sakit tapos may so sinabi ng doktor, i-confine. So nalulungkot din ako, but I praise God for him. And of course, pray ko na gumaling siya. So hindi kasi ako sanay na merong pet or may aso na nandito sa kwarto until dumating si Cooper. Sinasama ko pa yon sa office and everything. But I just wanna show you na what I'm telling you is nothing compared to a mom or dad who works abroad at hindi nakikita araw-araw yung pamilya nila. It's nothing compared to mag-asawa or magkapatid na nag-aaway, na mabigat away, magkapatid nag-aaway sa mana. What I'm telling you is nothing compared to a parent na nakita naging addict yung anak. What I tell you is, in giving thanks, is nothing compared to someone who found out they have cancer or a terminal disease, di ba? Ginagawa ko lang example na kahit anong bigat ng ating hinaharap, we have to say thankful. We have to say thank you. We have to be grateful. Kailangan may thanksgiving sa Panginoon sa ating heart, 'di ba? Yun yung yun yung part ng pagmamahal sa Diyos. So, sabi sa reading ko today, 'di ba, na to live by faith, not by sight. Kasi sa tingin lang parang umuwi akong talo, olats eh. Pero actually, we know may plano si Lord at hindi pa pinapakita. So we can claim victory na by faith tayo po, no? And of course, we wish the next group well, no? Meaning para sa bansa to eh. Kaya nga sinasabi ko kanina na mabigat, pero pati going back to yung revelations dun sa hearing, napakabigat po after maraming nangyari over the last 30 years na mga corruption issues na akala nating nagbabago na yung bansa natin tapos mapupunta na naman sa ganyan. Which goes to my next point naman, di ba, na kailangan bantayan natin yung nangyayari. Sa ating pagiging grateful, kailangan we have the eye for opportunities. Yes, gusto natin suntukin yung pader. Yes, ito, umulan lang ng konti kung saan-saan bumabaha. Diba? But having said that, walang mangyayari kung walang pagbabago. Kaya sabi ko nga kanina, sana temporary yung politics, permanent yung change or tunay na transformation. Kasi nangyayari usually, permanent yung politics, pampolitika lang, kunwari matatakpan lang, konting reform, tapos mawawala. So, hindi po ako tatagal tonight. May budget hearing din ng DBM. I'll also pray, get myself composed. Kain ako ng konting masarap, pansit at saka ulo ng malaking isda, no? Konting gulay. So, para maging healthy kasi nga, the last 10 days, mataas ang aking blood pressure. So, please pray for all of us, pray for the Senate, pray for the country. Every time po na meron karumal-dumal na nangyayari na grabe is also an opportunity for God's grace and amazing change. But I agree sa comments nyo po ha, hindi pwedeng walang maparusahan, hindi pwedeng hindi mabalik yung pera, hindi pwedeng, di ba yung, kumbaga sa may sakit, you have to swallow the bitter pills para bago ka gumaling, no? So I can go on and on, but payagan nyo na lang akong tomorrow mag-recap.
Say a prayer for former Senate President Chis Escudero and his wife. Say a prayer for Senator Joel Villanueva and his wife. I know kasi yung feeling nung natanggal ako speaker, di kami makapagsalita. Bakit? Of course, nasabi ko na sa inyo yung one reason much later on, yung isabong. And walang kilalaman po doon yung presidente. It was other people po. But ang point ko is that grabe din po ang suffering ng loved ones nyo. That's why nung tinanong ako kanina ni Nympha, shout out sa DZWB, nakita lang ako sa elevator pababa, Sir, magma-minority leader ka pa. Sabi ko, kailangan ko magpaalam muna sa asawa ko. Kasi nga, whatever the burdens, whatever the joy, ka-share mo yun eh. So, naintindihan naman nila yung purpose eh, di ba? Siya din naman, nung sinabi niya magme-mayor na siya, nagpaalam naman or nag-consult, di ba? So guys, pray for our nation. We are at a crossroad. Madaming lumalabas. We have to be discerning what's true, what's not. We have to continue pray na kumbaga sa puno, kung may mga prutas pang bulok, i-shake natin ng shake hanggang mahulog. But we have to be careful na maganda yung ugat ng puno, na hindi yung puno ang masira. I'm referring to our country. So much more to talk about, and thank you po. Just yung numbers natin today, sandali lang tayo, 6,000 tayo, just shows me then na grabe ang pagmamahal nyo sa community na to, no? So, kaya po sinasabi, di ba, Diyos, bayan. Kasi love God first with all your heart, spirit, and mind, above everything and everyone, then love others as you love yourself. So, kung ito ang opportunity, magbago ang bansa, what is the Senate presidency? What is yung mga committees? What is yung konting mga opportunities na nabigay sa akin in this last year and a half, diba? Baliwala yon kung may opportunity for real change. But there's need really po for repentance, there's need for wisdom, for humility, for working together for good, diba? Pag may mali, kailangan talagang may kumbaga magsalubong, kailangan talagang magdebate. Pero kung tama naman, then we have to find a way to work together towards those solutions. Good night, everyone. God bless you po.